Magandang umaga po mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Magandang umaga po. Sumayin niyo ho yung masaganang habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Kanyang kagandahang loob. Yun ho yung kagandahang loob na kaya ho tayo nandito sa umaga pong ito ay yun ho yung nararanasan ng bawat isa sa atin. Yung kagandahang loob na nagmumula sa Diyos. Kung babalikan ho natin yung buhay ni Apostol Pablo, sa amin hong sama-samang devotion tuwing 5 o'clock ng umaga, napaka sarap ho na laging paalala ni Apostol Pablo doon sa kanyang mga sulat sa mga mananampalataya na meron ho lang tayo yung kagandahang loob lang ho ng Diyos. No? Wala ho eh. Wala hong pwedeng malagay o makintal doon sa isip ng isang Kristiyano na siya ay merong kagandahang loob na nararanasan na nagmumula sa Diyos. Ngunit hindi ho naman doon pupunta yung ating pag-aaral sa kagandahang loob. Naibahagi ko lang po yon dahil yun ho bang nararanasan ho ba natin na nabanggit ko yung kagandahang loob? Nararanasan ho ba ng bawat isa sa atin yung kagandahang loob na yung ng Diyos sa bawat isa? Amen po ba? So, we are so blessed dahil ho hindi sa marangyang buhay, hindi ho dahil sa maganda yung ating mga tinitirahan, hindi ho sa tayo ay kumakain ng 3 beses sa isang araw at kung minsan ay may snacks pa, maaring kasama ho yun ng buhay, pero ang isa ho na pinakamagandang kasama ng buhay ay yung Panginoong Hesus. At yung maranasan, yung kanyang kagandahang loob. At sa atin hong pag-aaral, sino ho yung nakatatanda ng mga napag-aaralan natin ng mga nakaraang halos isang buwan, Saan ho tumatakbo o gumagalaw yung ating mga pag-aaral kung kayo ho ay may natatandaan? Hindi ho naman lahat dahil medyo marami ho yon. Patungkol po saan yung ating mga nakaraan na pag-aaral, mga minamahal kong kapatid? Tungkol po sa banal na espiritu. Yun ho yung ating mga napag-aralan ng mga nakaraang buwan na kailangan ba ng Kristiyano yung banal na espiritu? Kailangan. So, hindi ho dapat na mabaliwala, Hindi dapat maging pamantayan ng isang Kristiyano na siya ay Kristiyano lamang. Pero wala yung banal na espiritu. Package po yun na ipinagkaloob ng Panginoon. Hindi pwedeng kung tayo ho ay nirigaluhan, sayang naman na yung kasama ng regalo ay kung nirigaluhan tayo ng sasakyan, hindi nyo i-claim yung susi. No? Sayang. Hindi ho magagamit yun. Definitely. Yung regalong sasakyan, pagka ho walang susi at hindi nyo claim, nandun lang ho siya. Hindi natin magagamit yung sasakyan. So yung Kristiyano, baka pag hindi natin kinlaim, pag hindi ho natin kinlaim, yung banal na espiritu, ay hindi ho tayo makalalakad doon sa tunay na buhay Kristiyano. Hindi ho. Pwede ho naman na maging Kristiyano. Pwede ho yun na maging Kristiyano na nawala yung banal na espiritu. Kaya lang, ang atin hong nais na mangyari o yung nais natin na maganap doon sa buhay ng isang Kristiyano is a complete package. Yung complete package na haharap siya sa Panginoon. Hindi kulang. Kasi sayang ho yung mga araw, yung araw ng linggo na nagplantsa kayo ng mga damit nyo, nagmadali kayo na humahabol dahil malilate na kayo, dahil tinanghali kayo ng gising, kaya hindi kayo makaabot, di ho ba? Totoo naman. Hindi ho naman na minsan ganun din ho ako.
nagmamadali, parang gusto ng lumipad nung sasakyan kapag talaga hong malilate. Aminado ho ako doon. Di ho ba? So, ayun ho yung nasasayang kung yung ating buhay, pananampalataya ay kulang. No? Kaya ho, mga minamahal kong mga kapatid, hindi ho tayo narito na pag pumunta tayo sa church ay alam ho natin nasasamba tayo sa Panginoon. Iyon ho ang dapat na motivation. Yun ho yung dapat na lumalaro na sabi nga ho natin, dapat yung araw ng linggo na nandito ka, pag uwi mo pa lang, dapat iniisip mo na susunod na linggo, sana nandito na uli ako. Yun yung dapat na lumalaro. Sana yung motivation na yun, yung pinangahawakan at ninanais ng Kristiyano. Dahil sabi ho ni King David, mas gusto niya pa yung tumira siya sa manalagi dito sa lugar ni Yahweh kaysa mabuhay siya nung 1,000 taon. So, pag titingnan ho natin, napakasaya pala at napakaganda pala ng buhay na lagi mong ninanais na pumunta doon sa templo ni Yahweh upang sumamba at magpuri. And then, dapat ho, doon sa mga motivation na yon, sa ating pakikipinig ng aral ay nandoon ho yung naisin natin na maaring makarinig tayo ng mga pangangaral na susugat doon sa ating puso. Pero hindi ho yun maglalagay upang sumama yung loob natin sa nangangaral. Hindi ho natin pipiliin yung mga salita na magpapasaya lang doon sa ating pandinig at pagkatapos yung mga makasasakit ay babalaway-lain natin. Kaya ho tayo nandito ay hindi pa ho naman talaga tayo matuwid. Nagkakamali pa ho tayo. Sino ho yung hindi na nagkakamali? Pakitaas ho yung kamay. Wag na pala para mag-thumbs up na lang kayo sa akin. So wala naman. Wala pa nagda-thumbs up. So, lahat ho tayo ay nagkakamali. Lahat pa ho tayo ay nandito sa katawang lupa na ito. Kaya lang, sa mga bagay na yon, kung bakit ho tayo ay nagpapatuloy, ay pinoproseso ho ng Panginoon yung buhay natin. And we have to thank God na yung araw na ito, yung araw ng bawat araw na nagkakaroon tayo at nagsisumikap tayo na kilalanin ng Diyos ay isa hong pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ko nga ho, maaari na masarap yung kumakain ng 3 beses at may snack pa na kung hindi 2, 3 rin. Kaya lang, tatabaho kayo nun. So, tuloy na ho tayo sa ating pag-aaral, mga minamahal kong mga kapatid. At ang pag-aaral po natin sa umagang ito ay pinamagatan ho natin na huwag hadlangan ang banal na spirito. So, ito ho ay part 1 ng pag-aaral and then the coming week, meron pa hong isa. Kaya huwag kayong mag-a-absent para hindi ho naman sa aral lang na ito, kundi sa bawat linggo na dapat ay sama-sama ho tayo na nakangiti. Nakangiti. Dapat nakangiti pagka sumasamba sa Diyos. Iwanan ho yung mga alalahanin na yon. Dahil lilipas din ho yan. Maniwala kayo. Kahit ho anong alalahanin na yan. Tulugan nyo lang yan. Pagbukas, lipas din yan. Hindi ko sinasabing mawala yung worries, yung stress, pero tulugan nyo lang ho yan. Bukas, unahin nyo yung Panginoon sa buhay nyo. At a very, very, very napakaayos ho ng buong maghapon ng buhay. Kahit mainit. Kahit mainit yung panahon. Nandun ho, pag inuna natin ng Diyos sa ating buhay. Hindi ko sinabing magaan, pero napakasimple ng mga pagsubok. Dahil kung ang magiging pamantayan ho ng buhay natin ay yung mga alalahanin na masyadong bumabagabag doon sa mga puso natin. Imagine the life na kung sasabihin natin, ibibigyan tayo ng Lord na, lagi ko kung binabanggit sa pangangaral ko, kung bibigyan tayo ng 70 or 80 years old na pananalagi rito, tapos aaksayahin pa natin yung mga panahon na yon sa pag-aalala.
Aksayahin ho lang natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ha? Lahat ho tayo may kakayanan. Lahat ho tayo ay binigyan ng talento ng Panginoon. Hindi ho sinabi na lahat ay maging pastor. Sobrang dadami yung pastor. No? Hindi rin ho sinabi na lahat ay maging worship leader. Pero sa loob ho ng iglesia, ay lahat ho tayo ay kasangkapan. Tayo ho ay mga batong espiritual na kasangkapan ng iglesia na kung saan ay nandoon po tayo. Para ano? Para ano ho ba ako bilang sangkap ng iglesia? Ha? Ako ba ay sangkap na napapakinabangan? Ha? O sangkap na hindi pa napapakinabangan, di ba? At pwede pang mapakinabangan, di ba? Hindi ho sinabing hindi pakikinabangan, ha? Hindi pa lang napapakinabangan, pero pwede pang pakinabangan. So, yun hong hadlangan, pag hinahadlangan, meron ho pala na pwede na hadlangan yung banal na espiritu. No? Pwede. Pwede pang lang hadlangan yung banal na espiritu. Sabi ho ng isa, ng iba, na kaya ho maswerte ho tayo na nasa JF po tayo. Hindi ko ho sinasabi at ipinagmamalaki yung JF. Ang ipinagmamalaki ko ho yung Panginoong Hesus. No? Yung Panginoong Hesus ho, yung pwede kong maipagmalaki kahit kanino. Na yung Diyos na nag-alay ng buhay para sa bawat isa ho sa atin. Kaya ko lang ho nababanggit na maswerte ho tayo dahil yung JF, yun hong mga nasa pamunuan ng JF, ay nagsusumikap na halukayin yung tamang aral ng Biblia mula doon sa mga apostol at iparating ho sa bawat isa po sa atin. And generations to generations, dapat ho yung, ito ho ay ina-address ko, lalong-lalo na sa inyo mga kabataan. Ano? Lalo na ho doon sa susunod na henerasyon namin. Kami ho, sabi ko nga ho, lagi ko binabanggit, 50 years old na ho ako. No? Si pastor na nag-senior na nung nakaraang birthday niya. No? So, kayo ho yung lagi hong nasa sa inyo yung bola kung paano maipapasa yung tamang aral. Kaya tuwi hong maririnig nyo sa akin kahit doon sa meeting ng music, maririnig nyo sa akin na ina-address ko kayong mga kabataan. Ina-address ko yung susunod na henerasyon sa akin. Bakit? Kayo ho yung magtataguyod ng iglesia na to. Kayo ho yung nasa balikat at sa balikat niyo kung paano maitutuloy. At kung hindi ho magiging ganon, kung hindi ho tayo magiging mapagmatyag, at kung hindi ho ang bawat isa sa inyo mga anak ay magsisikap, masasayang ho yung pinaghirapan. Masasayang ho yung church, yung iglesia. Kaya ano man hong hamon ng buhay, ano man hong tagumpay ng buhay, laging ninyong unahin ang Panginoon. O lagi ninyong unahin kung paano nyo siya mapaglilingkuran. Yun na lang ho ang pinakamasarap na buhay. Yan na lang ho ang, hindi ko sinabi na hindi masarap mamasyal. Pwede naman. Kaya lang late na ng gabi, mga alas 10, mga alas 8 kayo mamasyal. Para tubig na lang at saka juice yung iinumin nyo. Kuya Russell, sa susunod naman, okay lang naman yun. Ganun, para sa susunod, busog na kayo. Kaya kumain na kayo ng marami doon sa house church. Para kakaunti na yung ating pupuntahan. So, yun ho yung buhay, na marapat na kayo mga anak ay umalis na doon sa inyong mga comfort zone. Umalis na ho kayo. Kung minsan ho, sumasakit din ho yung likod ko pag nagbubunot kaya lang, sabi ko, sino yung susunod na henerasyon? Ayaw ko hong bumili ng paliser. So, Leo, may mga recommendation yung aking mga kasama sa temple na bumili daw ako ng paliser para medyo madali lang. Saka na siguro yun. Habang kaya pa nating magbunot, ay magbunot muna tayo. Sige po. Sabi po dyan, pakibasa. Sound check. 1 Thessalonica 5:19-22.
Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Thank you po. Huwag daw po ninyong hadlangan. Huwag ninyong hadlangan, huwag daw nating hadlangan ang Espiritu Santo. So may mga pagkakataon ng buhay pala natin na nahadlangan natin yung Espiritu Santo. So pwede pala siyang hadlangan. No? Huwag ninyong baliwalain ang mga anumang pahayag mula sa Diyos. May mga pagkakataon ng buhay na yung palang pahayag mula sa Diyos ay binabaliwala ng Kristiyano. Bakit? Bakit niya binabaliwala? Bakit? Ito pong Tesalonica ay isa sa mga malalagong church at isa sa una na church na naitayo ni Apostol Pablo. Ano? At kaya lang, in the process is nakikita nila doon sa malalalim ho yung kanilang mga pananampalataya. Kaya lang nakikita ho ni Apostol Pablo directly yung sulat sa kanila na nahahadlangan nila. Ano? Nahahadlangan nila yung Espiritu Santo sa kanyang buhay, sa kanilang buhay Kristiyano. Kaya sabi ho diyan, huwag ninyong baliwalain. Ano? Yung take note ho yung word, huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Panginoon. Kaya sabi ko ho kanina, kung ang gusto laang ho nating marinig ay yung makasasaya doon sa ating pandinig, at yung susugat ay okay lang yan. Narinig ko na yan eh. Na? So, hindi ho. Dapat ho kung ano ho yung nais iparating sa atin ng Panginoon, yung aral na yon na maaaring susugat, ay yun ho ay magpapabago. Magbabago ng pananaw, magbabago ng desisyon sa bawat isa ho sa atin. Hindi siya mananatili na nandoon na lang. Diba? Kaya ho, yung Kristiyano, dapat hindi niya binabaliwala ang anumang pahayag mula sa Diyos. Sabi dito, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Ano daw ho yung susuriin? Sorry? Alin daw ho? Panghawakan ang lahat ng mabuti. Diba? At sabi diyan, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. So ma-identify ho natin yun. Ma-identify ng bawat isa sa atin kung alin ang mabuti at kung alin ang masama. Tama ho ba? Ha? Ma-identify. Hindi pwedeng sasabihin mo na hindi mo ma-identify yung mabuti at yung masama. Ano? Kaya ho niya. Kahit yung bago pa lang na nakakaintindi, pwede niyang, yung bago pa lang nakakaaral, ma-identify niya yung mabuti at yung masama. So, sabi diyan, huwag nating hadlangan, ano? Huwag nating hadlangan ang Espiritu Santo. Sabagat yun hong buhay ng Kristiyano ay hindi ho buhay, hindi ho reliyon. Ang Christianity is not only a religion. Hindi ho siya religion. Ang true Christianity po is spiritual religion. No? Hindi ho siya as Christian ay ito ho yung religion ko. Okay. Pwede naman na ikaw ay Christian, pero ang tunay hong basihan at ang tunay na natataak ng isang Kristiyano ay yung siya ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Sabi po diyan yung kahulugan ng word na hadlangan, ano? Ang sabi diyan ay binumi. To quench. Ang isa kong halimbawa ng salitang binumi o to quench ay lumaki ako sa probinsya at wala pa ho naman talagang stove noon. Wala pa ho naman talagang sa amin na maaring may stove na yung mga iba. Kaya lang, hindi ho naman kayang makabili dahil walang pambili. Ano? So, ang ginagamit ho namin ay yung kahoy na para magluto. Ano? So, pagka nagluto ho tayo, magluluto doon sa kalan, so ang ginagamit ay yung kahoy na pinatuyo. No? Pinatuyo yung kahoy at yun ho ay yung gagamitin natin sa pagluluto. At pagkatapos ho ng makapagluto, ay may matitira doon sa kahoy na ginamit natin. Ano? Hindi ho lahat siya mauubos. So yun hong pagkatapos noon ay gusto mong i-preserve yung kahoy
para magamit mo pa sa susunod, ay yung nung pagwiwisik ng tubig doon sa nag-aalab na apoy, ay yun ay binumi or to quench. O yung sinosuppress ho natin, hinihinto natin yung na hindi na siya dumiretso pa ng kanyang paglingas. Ang tawag ho doon ay binumi or to quench. So, pagka sinosuppress ho natin yung banal o hina na espiritu o hinahadlangan natin, ang tawag ho doon ay binumi. So, tandaan nyo ho, at doon ho tatakbo yung ating pag-aaral. Yung word na binumi, ang ibig sabihin pala noon ay sinosuppress. So, sinosuppress ng Kristiyano yung banal na espiritu, hinahadlangan niya yung banal na espiritu kung hindi niya ito magiging kasama doon sa kanyang buhay pananampalataya. Sabi po riyan, ang banal na espiritu ay ipinagkaloob sa mga Kristiyano bilang ano daw ho? Bilang parakletos o kasama palagi. Diba? Ibig sabihin, kapag lumakad ako rito, nandito siya. O nandito siya. Kasama palagi. Hindi pwedeng nandun siya, ay ako ay nandito. Diba? Parakleto pa rin ho yun. Kaya lang, hindi mo na siya kasama. Diba? Hindi ho, yung kasama palagi ay laging nandoon siya sa tabi mo. Siya ang kapangyarihan. Ano daw ho siya? Kapangyarihan sa likod ng matagumpay. Ano daw ho? Siya daw ho yung kapangyarihan sa likod ng matagumpay na buhay Kristiyano. Siya pala yung force. Siya yung kapangyarihan doon sa likod. Diba? Ibig sabihin, pag ako ho ang tinanong nyo, hindi ho pala magiging matagumpay yung buhay Kristiyano kung ano ho? Kung wala alin? Kung wala yung banal na espiritu. So never. Hindi siya, madali siyang magdidesisyon na, ay next week na lang ako sasamba, parang sisipunin ako eh. Parang masakit yung ulo ko. So, yun ho yung tagumpay ng buhay Kristiyano. Kung didinggin natin ang kanyang mga usig at udyok, take note ho, kung didinggin natin yung kanyang mga usig at udyok, kusa niyang ibubunga sa atin ang kanyang mga bunga ng pagbabago sa atin tungo sa wangis at larawan ng Panginoong Hesus. Yun ho pala, kung magdidesisyon tayo na susundin natin yung kanyang udyok, ay magkakaroon ng resulta at ipagkakaloob niya mismo sa atin yung bunga ng nagpapabago. Saan daw ho? Yung bunga na magpapabago at patungo doon sa wangis at larawan ng Panginoong Hesus. Sa gayon, tayo ay magiging mabisang saksi ng Panginoong Hesus dito sa sanlibutan, saan man tayo idako ng buhay. So, hindi siya Kristiyano hanggang JF lang. Hanggang JF, bangka lang. Saan man daw siya idako. Kung mapunta ka sa Timbuktu, mananatili kang Kristiyano. Kung mapunta ka sa ibang bansa at makapag-migrate ka, mananatili kang Kristiyano. Sabi po, gayon pa man kahit natanggap na ang banal na espiritu sa buhay, maaaring hadlangan ng isang Kristiyano na ang mga gampani at gawaing ito ng banal na espiritu. Ito po ang tinutukoy ng ating binasa, kaya sa hinihikayat po ng apostol na huwag nating hadlangan ang banal na espiritu. Atin pong suriin pa ito ng higit upang makalakad tayo at makasunod sa banal na espiritu. Kailan ba nahadlangan ng banal na espiritu sa kanyang gampanin sa buhay? Ito yung tanong, kailan kaya nahadlangan yung gampanin ng banal na espiritu sa buhay ng isang Kristiyano? So yun yung hindi Kristiyano, ay wala naman siyang gampanin doon. Alam niya naman, hindi niya alam yung banal na espiritu. Wala ho, yun yung Kristiyano, yun yung dapat na alam niya yung banal na espiritu. Dahil yun yung Kristiyano, wala ho siyang pakaalam doon sa banal na espiritu. So, nahadlangan, kailan ho ba nahadlangan yung gampanin? Una, sabi po dyan, kapag binabaliwala ng Kristiyano ang mga pahayag mula sa Diyos. Yun yung nabanggit natin, kapag binabaliwala niya yung mga pahayag mula sa Panginoon.
Sabi po, huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. So, binabaliwala po yung salita ng Panginoon. Kung minsan, ano ho ba yung, kung bibigyan ho kayo ng isang tatanungin, ano ho ba yung mga kaparaanan na tayo ay nababaliwala yung salita ng Panginoon? Hindi lang ho partikular ngayong oras na ito na tayo ay sama-samang nag-aaral. Marami hong inilatag yung iglesia. Marami hong kaparaanan na pwede ho tayong lumago. At yun ho ay mga kaparaanan na hindi lang naman ginagawa ng iglesia para ito ay propaganda na ito yung ginagawa ng iglesia. Marami hong kaparaanan na tayo ay makakapamuhay ng kung paano natin mapapalago yung ating relasyon sa Diyos. Kailan ho yun? Kapag araw lang ng Sunday na may preaching? Kapag araw lang ng Sunday na may worship? Marami ho na inilatag yung iglesia. Ang isa ho, yung midweek service. No? Kaparaanan ho yun upang marinig natin yung kapahayagan mula sa Diyos. No? Pero pag tinignan nyo yung population ng midweek service, is almost, I think, wala pa ho sa 50%. No? Marami ho. May men's ministry, may men's na ginagawa tuwing Friday at 9 p.m. Kaparaanan ho yun. May ginagawa hong everyday na 5 a.m. devotion. Sa mga kabataan, meron hong ginagawa na yun yung mga kabataan na tuwing Sabado ay may ginagawa na para sama-sama sila ng mga na mag-aaralan. Yung young adult, may ginagawa sila na ilaan para sama-sama sa mga gawain. Upang ano ho yung purpose? Upang magkita lang kayo nung crush mo. Hindi. Upang patibayin ang ating buhay pananampalataya. Kaya kung ganun ho yung mindset, at kung ganun ho yung wala tayong pagpapahalaga doon sa mga gawain na yon na nailatag, hindi kaya hinahadlangan natin yung banal na Espiritu upang makapamuhay tayo. Sabi nga ho kanina, yun hong lakad ng banal na Espiritu ay hindi dapat na kapag lumakad ho siya, ay dapat kasama ka niya. Hindi pwedeng nandito yung banal na Espiritu na nandun ka. No? Hindi ho ang aakay sa atin ay tayo ang mag-aakay mismo sa ating sarili. Kailangan na yung banal na Espiritu yung masusunod doon sa ating buhay. No? May mga desisyon ho tayo na labag doon sa banal na Espiritu. May mga desisyon ho tayo na humahadlang doon sa banal na Espiritu. Isa hong halimbawa, yung binaliwala ni Pedro sa salita ng Panginoon. Ate Hannah, please. Mateo 16, verse 22 to 24. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa 3 araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sabi po riyan, binaliwala ni Pedro yung sa salita ng Panginoon. Ito ho yung tagpo na kung saan ay ipinaalam na ho ng Panginoong Hesus yung kanyang daranasin. So, ibig sabihin, sa ilan hong taon na kasama ng mga alagad yung Panginoon, ito ho yung time na idinideklara niya na talaga na ito na yon. Malapit na ho siyang arestuhin. So, sinasabi niya doon sa kanyang mga alagad, sino hong may sabi diyan, sinabi niya
dapat daw siyang magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga pagturo ng kautusan. So yun ho yung sinabi niya sa kanyang mga alagad during that time. Ano? Kaya lang, sabi dyan, si Pedro ay iba yung parang iba yung mindset. Ano? Bagamat aktibo siya na siya ay apostol ng Panginoon. Parang may iba siyang naiisip na maaring hindi talaga doon sa iniisip ng Panginoon. Kaya sabi ni Pedro, nung marinig yung pahayag ng Panginoon na mangyayari sa kanya, sabi niya, halika nga, Panginoon. Hindi naman niya inilayo. Sabi niya, dinalan niya ni Pedro sa isang tabi. Hindi ho hayagan. Sinimplihan niya yung Panginoon. Halika nga sandali. Lord, sana naman hindi ito mangyari sa'yo. Huwag namang idulot ng Panginoon. Kaya lang, hindi ho yun yung plano ng Diyos Kasi nga, ang nasa isip ni Pedro ay baka ang magiging gusto niyang mangyari sa Panginoong Hesus ay magiging isa siyang hari o isang general na kikitaan ng pamumuno. So, ano man ho yung hangarin ni Pedro ay hindi ho yun ang hangarin. Maaring kung ano man yung kanyang nalalaman, ng kanyang puso at that time, ay hindi ho yun yung sitwasyon na nais. Kaya ho dyan, sabi ho sa kanya, anong sinagot sa kanya ng sabi dyan? Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan. Binuweltahan siya ng Panginoon. Sinabi niya siguro, kung yun to yung sitwasyon, parang ginanon siya si Pedro. Ano ka ba? Sabi dyan, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Yun hong word na Satanas, bagamat na isulat dyan na capital, hindi ho yan yung si Satanas na devil, Ginagamit lang ho yung Satanas na yan kung yung mga pagkakataon ay hinahadlangan yung plano ng Diyos, Sa pagkakataon pong yan ay hadlang ho si Pedro doon sa plano ng Diyos. Hindi ho yan ang capital S ang gagamitin, kundi hasatan yung hasatan. Kasi ho, nung mga panahon na yun, may ginagamit ang Panginoon na mga nag-aanyo na hasatan upang umupos doon sa pwedeng mangyari at may saganap. So kung titingnan ho ninyo at sa mga, sabi ko nga, kung mga nanaisin nyo na mag-aral pa ng mas malalim, sa mga ho na pag-aralan, ipinaaral ho yan doon sa mga pag-aaral kung ano-ano yung uri ng Satanas. So sa pagkakataon hong ito, hindi ho naman si Pedro is a devil, kundi yung naging action niya doon sa nais mangyari ng Panginoon. Sabi niya, hadlang ka sa aking langdas, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. So yun ho yung niisip ni Apostol Pedro, na hindi ito yung inaasahan ko sa iyo, Panginoon. Alam ko, gusto ko na magpe-presidente ka ng 25 years na kasama mo ako as yung executive secretary. Parang ganun So, hindi ho yun yung ang alam niya na posibleng mangyari. Baka ho yun ang lumalaro. Pero whatever it is, sabi ko nga ho, hindi ho yun. Ang sabi ho, iyon hong pagliligtas at yung plano ng Diyos, kailanman ay hindi pwedeng mapigilan. Hindi ho pwede na sasabihin natin ay mapigilan. Ganon din ho tayo. Kung nanaisin ho talaga natin na tayo ay sumunod at maglingkod sa Panginoon, inuudyokan ho tayo ng banal na Espiritu. Tama ho ba? May udyok ho yun. Hindi pwedeng wala. Hindi ho pwede na Sunday after Sunday, midweek service after midweek service, na nakakarinig tayo ng aral ng Diyos na walang udyok yung banal na Espiritu sa atin. Kaya lang, may mga pagkakataon ho talaga ng buhay na binabaliwala. So, hindi ho para marinig na masaktan tayo. Hindi ho para ay parating na mapipili ng isang tagapangaral yung kanyang sasabihin. Hindi ho pag narinig natin na tinamaan tayo doon sa aral ay sasama yung loob natin. Kundi alam niyo ho kung bakit narinig na yun. Iyon ho ay pagkakataon upang tayo ay may panahon upang mabago
may pagkakataon tayo upang tunay na lumapit tayo sa Diyos. No? Maling pagpapahalaga, maling bunga. Ate Han. Galatia 5:16-18. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kaloob ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Thank you po. Sabi po riyan, ang Espiritu ang gawin daw po nating ano? Tagasunod? Patnubay. Diba? Hindi siya susunod sa'yo. Ngayon niya sinasabi natin kanina, hindi siya pwedeng nandoon ka, nandito siya. Patnubay. No? At ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay upang, ano daw ho? Anong purpose noon? Para hindi tayo maging alipin ng hilig ng laman. So alipin ho, yung tao na tayo ho ay nagiging alipin ng laman. Kung hindi ho natin gagawing patnubay yung banal na Espiritu. No? Hindi, sabi ko nga ho kanina, hindi ho tayo makakapamuhay ng matagumpay kung wala yung banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi riyan, laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. So lagi pala silang naglalaban, hindi lang paminsan-minsan. 24/7 pala naglalaban yung banal na Espiritu at yung laman. No? Hindi siya, yung gusto ng laman ay laging laban doon sa nais ng banal na Espiritu. Kaya hindi talaga siya magiging matatag at matagumpay kung wala yung banal na Espiritu sa kanyang buhay. Bakit? 24/7. Sabi diyan, laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi nyo magawa ang nais ninyong gawin. Kaya lang, sabi po rito, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So yung patnubay, di ba? Yun yung kailangan ng isang Kristiyano. Yun yung kailangan niya. Hindi niya kailangan na itong mga ganitong bagay ay maglilingkod ako sa Panginoon, makapamuhay ako ng kalugod-lugod sa Kanya kung itong mga bagay na merong na pinapangarap ko ay mararanasan ko. No? Hindi ho naman masama yung mangarap. Hindi naman ho masama yung naisin yung mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin. Kaya lang, kung yun hong mga bagay na yon, ay magdadala sa atin upang malayo o hindi naman tuluyang mawalay sa Diyos, pero magpabagal pa, nandito na eh. Nandun na yung paraan ng Diyos na ginagawa sa iyo na patuloy na makasunod at makapaglingkod. Kaya lang, kung kasabay noon ay iba yung priority mo. Baka ho dumating ng panahon na yung ating alam, yung sarili nating alam, yung sarili nating kakayanan, ay yun ho yung mag-drive sa atin. Hindi yung banal na Espiritu. Sayang ho. Sayang kung ang nilalakaran ng isang Kristiyano ay, sanabi ko, hindi ho masama yung maranasan yung mga gusto niyang gawin. Pero kung hindi ho ang nilalakaran niya, ay yung nais at ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Matagumpay ho siya. Kaya lang, sayang. Dahil, yun hong mga pagkakataon na yon. Yun hong sinabi ko kanina na yung mga pagkakataon na yon na sasayangin natin. Kung bibigyan tayo ng 75 or 70 years, tapos sasayangin natin sa pag-aalala, sasayangin natin doon sa mga bagay na hindi makatutulong. Sayangin natin. Gamitin natin upang maglingkod sa Panginoon. Gamitin natin upang maging kapaki-pakinabang yung buhay Kristiyano ng bawat isa sa atin. Gamitin natin na ibahagi yung mabuting balita. Yun ho yung tungkulin ng isang Kristiyano. Na ang nais ng Diyos ng lahat ng tao ay makasama niya at maligtas. Sino ho yung dapat na kumilos
Ginawa na ho ng Panginoon yung kanyang, yun hong kanyang dapat maisagawa, naigawa na ho ng Panginoon. Yun hong inaasahan ng Diyos na susunod at gagawa ng kanyang mga dapat ipinapasagawa sa bawat isa sa atin. Tayo ho. Tayo ho. Yun hong mga mahal natin sa buhay, yun ho yung mga importante na unahin natin. No? Mahirap. Maaari nung may mga challenge na hindi ordinary. Kaya lang, lagi nyo hong hilingin sa Panginoon na sa araw-araw ng inyong dalangin na hipuin yung kanilang mga puso. Ano? Hipuin yung kapatid nyo, yung mga mahal nyo sa buhay na ninanais nyong bahagina ng salita ng Panginoon. Bawat lalapit ho kayo, bawat may pagkakataon ho kayo na maalaala nyo yung mga mahal nyo sa buhay na yun. Itaas ho ninyo sa Panginoon. Sana, Lord, makasama. Kasi alam nyo ho, pag dumating yung panahon na yun, na hindi natin, alam nyo ho, yung makita natin at sisiguraduhin ho na masasaksihan ho natin yon. Masasaksihan ho natin yon kung hindi natin pinagpilitan doon sa mga mahal natin sa buhay na maibahagi yung mabuting balita. Masasaksihan ho natin na tayo ay nasa piling ng Diyos dahil kung hindi natin isinagawa, sila ho ay walay sa Panginoon. No? Mahirap hong gawin. Kaya lang, maraming effort, maraming pagpapakumbaba ang dapat nating gawin upang yung mga mahal natin sa buhay na yon ay maiwi natin. Ha? It costs a lot of pain. Kahit ho sa ating personal, kahit ho sa ating mga puso. Kaya lang, hayaan nyo lang danasin nyo yun. Ang mahalaga ho, pagharap natin sa Panginoon, Lord, pinagsikapan ko hong mabuti. Ha? Pinagsikapan ho nating mabuti. Sige po, Ate Sam. Verse 19, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Thank you po. Sa purihan, maling pagpapahalaga, mali yung bunga. No? So, hindi daw ho ikakaila kung ano yung hilig ng laman. No? Yun yung hilig ng laman. Kalayawan, yung pagkapuot, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, at kalayawan. So, pag yun ho yung buhay ng isang tao, hindi ho kaya magulo. Ha? Parang magulo pagka yan ho yung hilig ng laman, di ba? Pero yung bunga ng kumikilala at nananampalataya sa Diyos, hindi ho yan. Kabaligtaran ho ang dapat na meron siya. Sabi ho dyan, yung pagkakabahabahagi, bakit ko ho lalagyan ng masyadong importansya yung pagkakabahabahagi? Sa loob ho ng church, hindi ho dapat mangyari yung pagkakabahabahagi. Maaring sumama ang loob mo sa Kanya dahil maaring may narinig ka na against sa'yo, puntahon niyo ho yung kapatid. Huwag nyo na hong itanong pa kung bakit doon sa narininggan nyo na yun. Totoo? Sinabi niya yan? Layari sa akin. Diba? Hindi na ho yung ganon. Dapat pagka ganon nung may mga alingas nga, sa amin nung sa Batangas ay alingas nga. Diba? Tawagin nyo na yung kapatid. Simplihan nyo na. Kalbitin. Meron ka raw sama na loob. Ano ba yun? Kung hindi nyo kayo nabati at siguro iniisip niya yung pamasahe niya, parang huwag na sasama pa yung loob. Hindi ho naman laging sa pagkakataon may mga gano'n na ng takbo na may tema ho ng buhay talaga na hindi talaga
Nagiging kung lahat yung isip ng tao, lalo na kung may mga alalahanin. Ha? Kung nagkamali sa'yo, lapitan mo na lang kung yung nasa isip mo, ano? Ay nagkamali siya o may nasabi siya. Lapitan mo na ipaalala mo na tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Hindi dapat nandoon yung pagkakabahabahagi. Di ba? Kung mayroong natirang hugasin, ay hugasan mo na lang. Di ba? Yun yung sa temple, ano? Huwag mo na sabihin na, sino kaya nakaiwan nito? Eh, palalagyan ko ng CCTV. Biro lang ho yan. Para magising ho kayo. Nandito pa ho kayo, mga kapatid? So, yun ho yun. Dapat walang pagkakabahabahagi. Walang pagkainggit. Di ba? Yun hong mga bagay na yan ay sisira ng magandang relasyon ng Kristiyano. No? Sisira. Lahat ho yan. Lahat ho na nandyan ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. No? Kaya lang, kung nandun na ho tayo sa iglesia, alisin na ho natin yung mga bagay na yan. Yung mabilis tayong magalit, yung napupuo tayo sa kapatid, pwede bang mapupuo tayo sa kapatid? Ay kalarawan ng Diyos na nilikha niya. Tapos, nagkaganito lang, parang ang laki na ng nagawa sa'yo. Mapupuot ka sa kapatid. Hindi ho ganoon. Dapat yung kabuuan ng Kristiyano ay laging nandun yung pag-ibig sa Kanya. Yun ho ang kabuuan ng Kristiyano. No? Wala hong puwang yung galit, wala hong puwang yung puot sa kanyang puso. Kahit ho, sabi ko nga, kung hindi ho kayo nabati o may narinig na kayo na gano'n, kausapin nyo na lang. Tapos akapin nyo. Galit ka pala sa akin eh. Tara, kain tayo. Bayaran mo. Napatawa ko tuloy kayo. Yan ho, pagkainggit, paglalasing, kalayawan. Yung kalayawan, yung mga bagay na paglalasing na magiging masaya ka. Ang lahat ho na yan, sabi ho rito, muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Diba? So, take note ho, hindi raw ho siya magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So kahit ho anong pagsisikap natin, kahit ho anong pag-iis-is natin ng sahig, ng plato, ng kaldero, o yung boses natin na napakaganda talaga sa pandinig kapag umaawi tayo, Kung patuloy ho tayo na may mga ganitong mga laman o nangyayari sa ating buhay, hindi ho tayo magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So alisin na ho natin yun. No? Mahal natin lagi yung isa't isa. Ate Hana, sorry. Verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Ano daw yan? Yan daw ho yung bunga. May bunga, yung banal na Espiritu. May bunga siya. Hindi pwedeng mawalaan siya ng bunga. Katulad ho ng binahagi ni Elder Joe, yung isang punong kahoy, na nasa tabi ng batisan. Kapag yung Kristiyano ay laging ang nais niya ay makarinig ng salita ng Panginoon, siguradong maganda ang bunga. Sigurado. Pero kung ang Kristiyano ay panglinggo at okay na ho yun. Di ba? Sabi ho dyan, pag-ibig, kagalakan at kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Imagine, ibig sabihin, wala hong pwedeng kumontra. Walang batas na laban. Sabi dyan, walang batas na laban sa mga ito. Kung inuho yung katangian ng isang Kristiyano, anong katangian niya?
yung may pag-ibig siya sa kanyang kapatid. Kahit hindi kapatid sa pananampalataya, kailangan makitaan tayo ng pag-ibig sa kanila. Dahil isa ho yun sa maipapatunay at magpapatunay sa bawat isa po sa atin na tayo ay Kristiyano. Kahit mapahalo tayo sa kanila, the way we talk, na makita ho at nagsalita tayo, pwede magsabi sa'yo, Kristiyano po kayo. Ha? Kahit hindi mo sinabi. Ha? Kahit hindi mo sabihin na, oy, hello, Kristiyano ko ha? Kahit hindi ho. Pagka ho yun ng mga, iyan ho yung mga katangian na tataglayin natin kung kaharap man tayo ng mananampalataya o hindi. Sabi diyan, makakita sa atin yung pag-ibig, na meron ho tayong kagalakan. Ano yung kagalakan at kapayapaan? Yung kagalakan na kahit ho wala tayo ng mga bagay na ito, ay diretso ho yung buhay. Hindi naman nagka-problema tayo nung ganito ay tapos na. Ano? Hindi ho. Sabi ko nga ho, itulog nyo lang yan. Bukas wala na yan. Hayaan nyo yung problema na yan ang mamroblema sa inyo. Ha? Pwede ba yan? Yung problema sa atin? Pwede. Ha? Sabi ko, sa totoo, isang segundo lang ano. Ang dami ko hong problema sa trabaho, sa araw-araw ng buhay. Kaya lang, pagka masyado ko hong inaalala yung buhay na gano'n, hindi na. Kahit ba masyadong tatrabaho ako dahil lang gusto ko unang-una, siyempre, ay lumago ba rin yung company. Pero yung sobra kong i-stressin yung sarili ko, wala na. Di na na katulad ng dati na sa awa ho ng Panginoon ay na-discharge sa akin yung mga ibang trabaho. Ay naranasan ko ho na pumupunta ng pier ng madaling araw, mga alas 3, nakikipag-agawan ho ako ng susi ng truck sa mga wrecker, nakikipag-agawan ho ako ng susi sa mga pulis na humuhuli doon sa truck ko. Kaya lang hindi, sige, pagka na-impound doon na lang. Para makipagtalo pa, para sirain ko pa yung gabi ko na natutulog ako. Ay dati ho, hindi. Pag hinuli mo yung truck ko, hindi mo talaga ma-explain yung violation, pupuntahan ho kita talaga. Kaya lang, mabuti ho ang Panginoon dahil marami hong pagkakataon ng buhay na yun, hindi ko inaabutan sila. No? Yun ho ang kabutihan ng Panginoon. No? Naabutan ko na lang yung truck, nasa impounding na talaga. No? Hindi na ho dumating na nakipagtalo ako. Nagtatalo ho kami sa telepono. Kaya lang, sige, hintayin mo ako. Kaya lang, pagdating ko, wala na yung pulis. No? So, blessing ho yun. Blessing dahil hindi kami nag-abot dahil magpapaliwanagan pa kami kung nag-abot kami. So, ang gagawin, di tutubusin na lang. Yun na lang ho, no? Hindi ko sinabing yung pabayaan, ano? Kaya lang, bakit ko pa i-stressin, ano? May mga bagay naman na hindi mo talaga pwedeng kontrolin. So, unahin mo yung Diyos sa buhay mo. Ha? Unahin mo yung Diyos. Hindi ko sinabi na hindi natin haharapin. Haharapin ho natin yun. Hindi ko pwedeng hindi natin naharapin. Kaya lang, mas may kaparaanan na hindi ka ganun masisira yung araw mo, yung nais mong mangyari. Kung ang iisipin natin ay magiging maayos ang lahat. Hindi ko sinabing hindi harapin na ang iisipin natin, yung wisdom na nagmumula sa Panginoon, naharapin ho natin ng maayos yung lahat. Sabi ho riyan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Dapat makita ho yung pagpipigil sa sarili. Kahit galit na kayo, okay pa rin. Ha? Kahit ho sa tingin nyo ay may pagkakataon ng buhay na tama na yung mga desisyon mo, ay manatili ka pa rin na mahinahon. Ano? Manatili kang mahinahon. Kasi at the end of the day, ikaw naman yung panalo. Maliwala ho kayo na kung bakit ho sinasabi ko, hindi ko ho naman sinabing karanasan ko na ho ang lahat ng to. Pero maniwala ho kayo na kapag ang pinili mo yung kainahunan at the end of the day, panalo ho kayo. Panalo ho kayo. Dahil pinili mo yung magpigil ka sa sarili. Pinigil mo yung mga salita na pwede mo namang idepensa. Pwede mo namang sabihin na ito. Kaya lang, ganun lang. Pero alam mo sa sarili mo, at the end of the day, panalo ka. Sabi diyan, at pinatay na ng mga nakipag-isa sa kay Kristo ang kanilang makasariling pagkatao
pati na ang masasamang hilig nito. Pinatay na daw po. Ha? Pinatay na. Sabihin, wala na sa kanya yon. Pinatay niya na eh. Pinatay niya na yung mga bagay na si ako. Kaya kayo mga dalaga, huwag kayong papakasal pagka sinasabi, ako, nung naliligaw, ako ito eh. Ha? Kung nanliligaw sa inyo na gano'n yung mga personality na, ako ito, magaling ako ito. Eh, dinadagdag lang ho kayo sa kwadro niya. Ha? Pagdating ho ng panahon na kayo magkasama na, siya ho yung laging bida. Kasi ako ito. Ha? Yung makasariling pagkatao. Seryoso ho yun. Ha? Kaya kahit na ho yung kasimpogi pa ni Piolo Pascual. Ha? Kung gano'n ho, yung kanyang mga motibasyon sa buhay, hayaan nyo na lang. Sabihin nyo, maglilingkod na lang ako sa Panginoon. Ha? Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. So kung yun daw hong Espiritu yung nagbibigay buhay, kung siya yung nagbibigay buhay sa isang Kristiyano, ay di siya na rin yung paghariin nyo. Ang paghariin natin. Siya na lang ang paghariin natin, hindi yung sarili natin. Sabi ko nga ho, hindi kaya. Pag tinanong nyo ako, hindi kaya natin. Hindi natin kayang tayo mismo lamang ang magdidesisyon sa sarili natin. Lagi ho ninyong ikukonsulta doon sa banal na Espiritu. Tama ba to? Kasi ho, wala hong pagkakataon ng buhay na kapag lagi nyo hong hinahanap yung Panginoon, kapag ho lagi nyong sa araw-araw ng buhay, ay lagi nyong uunahin yung pasalamatan siya, mabuti ho. Yun ho, kahit yung sitwasyon ay alangan sa atin hong mga sitwasyon ay hindi akma. Alam niyo yung hindi akma, maaaring hindi dapat ito ang sitwasyon. Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, bakit ganito? No? Ang gano'n, yung nagmumukmuk, Lord, ginagawa ko naman lahat ito eh. Bakit ganito pa rin yung buhay ko? No? Ang sipag-sibag ko naman doon sa ministry, Lord, bakit naman? Hindi ako sinagot. No? So, hindi ho magmumukmuk. No? Lagi hong ang paghariin natin ay yung banal na Espiritu doon sa buhay natin. Lord, ang sipag ko naman sa trabaho, bakit hindi ako napupromote? Yeah. May pagkakataon ho na gano'n. Kaya lang, yun ho ba ay dahilan upang malamig tayo? Yun ho ba ay dahilan upang hindi natin pahalagahan yung gawain sa Panginoon? No? Hayaan nyo lang na manatiling ganon. Kaya lang, kung ide-depende ho talaga natin yung buhay sa Panginoon, hindi ho mananatiling ganon. No? Hindi ho mananatili na wala tayong ginagawang paglilingkod sa Diyos. Promise po. No? Hindi ho mananatili. Gagawa at gagawa tayo ng hakbang upang ihakbang natin yung mga paa natin tungo doon sa paglilingkod sa Diyos. Niwala ho kayo, hindi naman talaga ganun natin inuubos yung oras natin sa trabaho. Tama ho ba? Ha? Hindi ganoon. Mas marami ho yung oras minsan na nagaganon tayo. Anong tawag doon? Nagbabrowse, ano? Ha? Hindi mo alam, 3 oras ka na palang nagbabrowse. Ay kung yung cellphone mo tinabi mo, tapos kinuha mo yung Bible. No? Ito muna. Ha? Ako may tip, gawin yung katabi sa pagtulog to. Iwan nyo yung cellphone. Ha? Yung Bible? Hindi ho yabang. Yung cellphone nyo, ilobat nyo, sa gabi, tapos yun yung Bible yung akapin nyo pagka kayo matutulog. At least pag nagising kayo, Bible yung matitigman nyo. Sa simula, 1 verse lang, ano? Maya-maya, marami na kayo nababasa na verse. No? Ay, mas gusto nyo yung cellphone, ano? Hindi po. Kung ano ang ating pinapahalagaan, iyon din ang ating susundin at susundin. So, kung yun daw ho, yung mas mahalaga sa atin, kung mas mahalaga yung mga bagay na ating inuuna,
ay sigurado na papunta ron yung ating paa. So, makikita yon sa ating mga ginagawa na maaaring kubli sa kapwa-tao, ngunit hayag naman sa banal na Espiritu. Pwede hong maikubli. Pwede nyong makita na tayo ay sama-sama na, naku, talagang napakasipag nito. Ano? Pero, kubli. Maikukubli ho nyo sa bawat isa, kaya lang, alam ho ng banal na Espiritu yung nilalakaran. Not ng bawat isa sa atin. Alam ho ng banal na Espiritu yung mas pina-priority natin. Alam ho niya. Pwede nyo hong ikubli. Pwede ho nating ikubli, sorry. Pwede ho nating ikubli. Kaya lang, sabi ho ito, lilitaw siya na nagiging bunga sa ating kasalukuyang buhay. Makikita ho yun. Nung sinasabi natin, mahal natin ng Panginoon, makikita ho yun. Yung dinideklara natin, Lord, I love you. Pero makikita ho yun kung totoo. Dahil magre-resulta ho yun sa kanyang kasalukuyang buhay. Ha? Hindi ho pwedeng maitago yung resulta no. Magre-resulta yan. Pangalawa, malapit ho ito, mabilis na ho, mahaba lang talaga yung nauna. Nandiyan pa ho kayo, mga minamahal mga kapatid? Kailan ba nahadlangan ang banal na Espiritu sa kanyang gampanin sa buhay? Pangalawa, kapag nagsisinungaling ang Kristiyano sa banal na Espiritu. Nagsisinungaling pala minsan yung Kristiyano doon sa banal na Espiritu. Sabi po, Ate Hana. Gawa, chapter 5, verses 1 to 4. Mayroon namang mag-asawa na nagbenta rin ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Subalit nagsabuatan ng dalawa at hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yun? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling kundi sa Diyos. Thank you po, Ate Hana. So, yan ho yung pagsisinungaling sa banal na Espiritu. So, familiar naman ho sa inyo siguro, ano? Itong istorya ng buhay ni Ananias at ni Safira, no? Sabi ho dyan ni Apostol Pedro, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka? Saan daw ho? Saan siya nagsinungaling? Sa Espiritu Santo. At ibig sabihin, nagsinungaling ka saan? Nagsinungaling ka sa Diyos. Noon hong ago ho ipinagbili ang lupa, kanino ho yung lupa na yan? Ha? Sa kanila hong mag-asawa. Di ho ba? Bago ipinagbili. Kanila ho yun. Pag-aari nila. And then, sabi dyan, at nang maipagbili na, kanino pa ho? Kanila pa rin, sabi niyan. At nang maipagbili na, hindi ba iyo ang pinagbilhan? For example, ito yung, halimbawa, yung lupa na ipinagbili ko. Nang ipagbibili ko, akin naman to eh. And then, nang maipagbili ko, kung peso man yan o anong kinalabasan o dollar, akin pa rin. Kaya lang, ano ho yung ginawa? Bakit mo naisipang gawin? Bakit ho, ano ho ba yung pwede namang ibigay nung mag-asawa ang 1/4 ng pinagbilhan? Diba? Pwede namang ibigay yung kalahati o yung 3/4 ng pinagbilhan. Kaya lang, ano sinabi? Hindi daw ho yun yung kabuuan ng pinagbilhan. So, ibig sabihin, nagsinungaling siya. Pwede mo namang sabihin na, Pedro, ang pinagbilhan nito ay 1.2 million. Ha? Kabuuan eh. Hindi ka nagsinungaling. Kaya lang, ang ibibigay ko lang, 550,000. Pwede naman yun. Kaya lang, ang sinabi mo, ay hindi yun ang totoong pinagbilhan. Sa'yo yun eh. Wala namang nagsabi na hindi sa'yo. Kaya lang, nagsinungaling. Sinabi mo na ito yung pinagbilhan. Pero sa totoo lang, ito naman yung pinagbilhan na kabuuan. Ha? Paano kaya yun? Paano kaya tayo pag yung ating paglilingkod sa Panginoon? Yun yung mga bagay na meron tayo na alam natin na para sa Diyos, ay sasabihin natin na, ay Lord, ito lang. Ha? Bibili pa ako ng iPhone. Ito na lang muna. Diba? Lord, lakad ako sa susunod na buwan. Ito na lang muna. Pwede na to. Pwede naman talaga. Pwede naman. Kaya lang,
Kanino ho ba tayo nagsisinungaling? Ha? Pwede naman. Kaya lang, ang bigat ho, ano? Buti nga ho, hindi ganun ngayon. Ito ho, yung pagkakataon na ito, namatay yung mag-asawa. Namatay ho sila sa sitwasyon na yun. Kaya habang may panahon, ano, habang may pagkakataon, doon ho sa mga bagay na yun, pagpasyahan ho natin yung tama. Ano? Pagpasyahan ho ninyo yung tama. Kung kaya nyo hong mag-tights, di ho ba gusto nyo mag-tights ng malaki? Sino mo gusto mag-tights ng malaki? Ha? Gusto nyo mag-tights ng malaki. Eh, paano kung sa maliit, hindi nyo kaya mag-tights? Ha? Eh, kaya nyo mag-tights ng 50,000. Eh, kailangan meron kayong 500,000 o half a million. Eh, paano kayong 10,000, hirap ninyong i-tights? Yung 10,000, yung 20,000, 2,000, di ba? Sige, tuloy ho tayo. Huwag lang yung commercial lang. Sabi po, kapag hindi po tayo naging makatotohanan at matapat sa ngalan ng pakikisama o pagkukubli o pag-iwas kaya sa mahirap. So kung hindi daw tayo nagiging makatotohanan o nagkukubli tayo o umiiwas tayo doon sa mahirap, hindi po kaya tayo nagsisinungaling sa banal na Espiritu na nakatatalos ng lahat-lahat sa atin. Sabi nga ho, pwede ho akong magkubli, kahit kanino, pwede. Kaya lang, doon sa banal na Espiritu, hindi ho tayo makakapagkubli. Pangatlo, kailan ho ba tayo? Malapit na ho. Kailan ba nahadlangan ng banal na Espiritu sa kanyang gampanin sa buhay? Kapag lumalaban ng Kristiyano sa banal na Espiritu. So, may pagkakataon ho pala ng buhay na yung Kristiyano ay lumalaban doon sa banal na Espiritu. Sige po, Ate Hana. Gawa 7:51-53. Napakatigas ng ulo ninyo, ayaw ninyong magbago ng inyong kalooban, ayaw ninyong dinggin ang katotohanan mula sa Diyos. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpapahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na inyo namang pinagtaksilan at pinapatay. Tinanggap ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinusunod. Si Esteban ho yan. Sabi dyan, napakatigas daw ho ng kanilang mga ulo. Ayaw ninyong ano daw ho? Ayaw ninyong magbago ng kalooban. Ayaw ninyong dinggin ng katotohanan mula sa Diyos. Kasi ho, itong mga pinuno na ito, ay sila yung nagsasabi na alam nila yung kautusan, alam nila itong mga bagay na ito, kilala nila yung Diyos. Kaya lang, hindi ho naman nila naunawaan. No? Kaya, yun ho sabi na, ay dito na ako nabuhay, ay dito ka na ako mamamatay. Ay mamamatay ka talaga. Kung gano'n yung maging... Kasi ho, yun ho yung pagkakataon na maibahagi yung marinig ng isang tao, yung katotohanan. Ano? Pero kung yung sasabihin niya, ay dito ako nabuhay, ay dito na ako mamamatay, may lapida ka. Diba? Pero may sabi na dito na ako nadapa, at dito rin ako babangon. Pwede naman, doon ka babangon. Pero aalis ka doon kasi nadapa ka na eh. Alam nga namang lubak-lubak na nga yan eh. Eh dito na ako nabangon, dito na ako nadapa, dito ako babangon. Eh doon ka pa rin. Hindi posible na susunod eh, madapa ka ulit. Kasi nanatili ka ron eh. Alam mo na hindi maganda yung daanan na yun. So mananatili ka pa rin. Sabi, ay dito ako dito na ako mamamatay. Ay mamatay. Kaya lang, sabi ko dyan, sila ho ay alam nila. Alam nila dahil ho marurunong sila eh. Alam nila na may darating na Mesiyas. Alam ho nila na may darating na tagapagligtas. Kaya lang, sabi dyan, napakatigas ng inyong ulo. Sabi nyo, kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, iyan din ang ginagawa ninyo ngayon. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. No? Pinatay ho nila yung mga propeta, yung mga tagapaghatid ng mabuting balita. Sabi dyan, sinong propeta ang hindi ninyo inusig ng inyong mga ninuno? Diba? Marunong ho sila eh. Kaya lang,
napakatigas ng kanilang mga ulo. Sabi diyan, pinatay nila ang nagpapahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na inyo namang pinagtaksilan at ipinapatay. Tinanggap ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos. Sabi ho dyan, alam nila yung kautusan. Alam ho nila yung mga kapahayagan tungkol doon sa Misayas. Kaya lang, hindi ho nila tinanggap. Naging matigas ho ang ulo. Sabi dito, sa ngunit hindi naman ninyo ito sinusunod. Tinanggap na ng Kristiyano. Tinanggap niya yung mga aral na magpapatibay. Tinanggap niya yung mga aral na maaring, hindi maaari, kundi tunay na siya ay lalakad doon sa nais ng Diyos. Kaya lang, pinatitigas niya yung kanyang ulo. No? Hindi ho yun yung dapat. Sabi ko nga ho kanina, bago ako nagsimula, maaring yung pangangaral ay maaring makakasakit ng puso. Maaring sasakit yung damdamin. Kaya lang, hiwag ho ninyong isasama yung loob doon sa nangangaral. Kundi yun hong mga narinig natin na aral ay magpapatibay, magpapabago ng pananaw, magdudulot ng tunay na pagkilala at pagsunod sa Panginoon. Kung lilimiin po natin, ginagawa nila ang paglabag na ito dahil sa kanilang ipinagtatanggol na pinanawalang minana sa mga ninuno. Hindi bukas ang kanilang mga isip at kalooban sa ginagawa ng Diyos, kaya't kanilang inuusig ang mga propetang ipinadala sa kanila ng Diyos. Humantong ang ganito ng nilang pagtatanggol at pag-uusig sa pagpatay kay Esteban. Yun hong pagpatay kay Esteban ay kasangkapan pa yung isang sabi niya ho ay hamak siya sa mga apostol. Sino yun? Si Paul. So, bagamat sabi niya ho na siya ay pinakahamak, pero hindi ho naman siya ang pinakahamak. Dahil sa New Testament, na sulat sa New Testament, almost 13 ho ata ang isinulat ni Apostol Pablo. Kaya lang, ang sabi niya sa kanyang sarili, ay siya ay hamak dahil inusig niya nung mga panahon na yon yung iglesia. Sabi niya, ang namumuno sa kanila sa oras na yon ay isang napakareliyong pariseo. Si Paul ho yan, napakarelihoso niya. Dahil papatay, ikukulong niya ho yung mananampalataya at that time. Siya ho yung namumuno. Sabi niya, na nagngangalang Saulo. Siya ang naging Apostol Pablo matapos siyang magsisi at kumilala sa Panginoong Hesus. Ito marahil ang dahilan kung bakit, sabi ho dyan, kung bakit niya itinuturing niya ang kanyang sarili na pinakahamak sa lahat ng mga apostol. Bagamat sabi ho natin, hindi ho naman siya ang pinakahamak. Kaya lang, alam niya ho na sa mga pagkakataon ng buhay na yon ay naranasan niya yung siya ay lumalaban doon sa mga gawain ng panahon na yon. Sabi po rito, kailan ba nahadlangan ang banal na Espiritu sa kanyang gampanin sa buhay? Una, kapag binabaliwala ng Kristiyano yung mga pahayag mula sa Diyos. Kapag binabaliwala ho natin. Kapag nagsisinungaling ang Kristiyano sa banal na Espiritu. May mga pagkakataon ho na nakakapagsinungaling ho tayo. Kapag lumalaban ang Kristiyano sa banal na Espiritu. Bilang pagtatapos, hindi lamang po natin dapat matanggap ang banal na Espiritu. Hindi ho lang siya dapat matanggap, ay tinanggap ko na ang banal na Espiritu. Sabi diyan, kailangan nating matutunang lumakad at sumunod sa Kanya. Hindi lang ho yung banal na Espiritu ay yun illustration ko kanina ay hindi pwedeng nandito yung banal na Espiritu ay nandun ka. Kailangan magkasama ho tayo na lumalakad kasabay ng banal na Espiritu. Kapag ang banal na Espiritu ay iniudyok na pumunta ka doon sa makiramay ka. Doon sa, hindi man doon mismo sa kapatid, doon sa kamag-anak ng kapatid. Pag ho yun ang iniudyok, pumunta ka, makiramay ka. Pagka nakita mo na yung kapatid ay alam mo naman na walang pagkukunan, pusang loob ka magbigay. Huwag mo nang hintayin na lumapit pa para, kuya, gano'n. So yun ho yung paglakad na tayo ay lumalakad doon sa bunga ng banal na Espiritu. Ito ang susi sa pagtatagumpay laban. Saan daw po yan? Susi. Sabi ko kanina, hindi ho magagamit yung sasakyan kung walang susi. Kahit irigalo pa sa inyo yun. Kung claim nyo yung susi. Huwag nyo kalilimutan yung susi na yun. Sabi dyan, ito ang susi sa pagtatagumpay laban sa kasalanan at sa hilig ng laman.
atin pong isaalang-alang, pag-aralan at sundin palagi ang kanyang mga udyok sa buhay. Laging may udyok ang banal na Espiritu. Hindi ho mawawala. Kaya lang, pag-aralan, sundin palagi. Atin pong isaalang-alang, pag-aralan sa palagi ang kanyang mga udyok sa buhay. Ang mga ito po ay nasusuri at nararamdaman ng sino mang sumusunod sa banal na Espiritu. Mararamdaman nyo ho yan. Hindi, imposibleng hindi nyo mararamdaman. Kaya lang, dapat tayo ho ay nagnanais na ang banal na Espiritu ay mapakasama natin sa paglakad natin sa buhay. Huwag po nating hadlangan ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng Panginoon.